Ka-Express, Gilas Pilipinas nakakakuha ng malaking boost habang papalapit ang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers matapos ipakita ni Kai Sotto ang kanyang pinakakumbinsidong anyo mula nang bumalik siya sa aksyon. Sa kanyang mga pinakahuling laro sa Japan B-League, malinaw ang mensahe, ang Gilas anchor ay hindi lang naka-recover, kundi nag-evolve siya. Sa loob lamang ng ilang linggo matapos ang kanyang full return, nagtala si Kai ng sunod-sunod na double-double performances, kabilang ang 20 points at 14 rebounds laban sa Livanga Hokkaido. Higit sa stats, kapansin-pansin ang kanyang galaw, mas balanse ang footwork, mas kontrolado ang landings, at mas consistent ang physical engagement sa loob ng paint. Wala nang bakas ng pag-alinlangan na karaniwang nakikita sa mga players na bagong galing sa ACL injury. Batay sa mga reaksyon sa X at local sports media nitong huling linggo ng January hanggang sa unang bahagi ng February, malinaw ang consensus, mas matured ang katawan at laro ni Kai. Hindi na siya basta umaasa sa tangkad, mas aktibo na siya sa setting screens, handoffs, short throw passing at defensive reads. Mga elementong mahalaga sa modern international basketball. Para sa Gilas Pilipinas, mahalaga ang timing ng resurgence na ito. Ayon sa mga ulat, inaasahang babalik si Kai sa national team pool matapos ang mahigit isang taong paglibat dulot ng ACL injury. Ang coaching staff sa pangunguna ni Coach Tim Cone ay positibo sa pinapakitang kondisyon ni Kai, lalo na't papasok ang Gilas sa mahirap na homestand kontra New Zealand sa February 26 at kontra Australia sa March 1 sa MOA Arena. Sa nakaraang laban ng Gilas kontra Tall Blacks noong 2024, napatunayan na critical ang papel ni Kai sa interior defense, rebounding at playmaking. Ngayon, mas handa ang kanyang katawan para sa physicality ng Oceanic teams. Ang mas matibay na core strength at improved conditioning ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang makipagsabayan sa mas malalakas at mas matatangkad na frontline. Kasabay ng solid form ni Justin Brownlee, Dwight Ramos at iba pang Gilas mainstays, ang pagbabalik ni Kai sa peak condition ay nagpapalakas sa paniniwala na ang Gilas ay muling nagiging buo at delikado. So ang tanong ngayon, sa harap ng home crowd at mas matured na Kai, handa na ba ang Gilas na ulitin o lampasan ang breakthrough laban sa New Zealand at Australia? At ang sagot, papalapit na. Malinaw ang senyales, balik peak form si Kai at ramdam agad ang epekto nito sa Gilas Pilipinas build-up. Sa kanyang recent game sa Japan B-League, ipinakita ni Kai ang kombinasyon ng lakas, galaw at kumpiyansa na bihirang makita sa isang player na galing sa matinding ACL injury. Hindi lang siya basta nakabalik, mas buo ang kanyang katawan at mas matalino ang kanyang laro. Sa mga huling laban niya, consistent ang production ni Kai na may double-double outputs, kabilang ang 20 points at 14 rebounds, habang kontrolado ang minutes at physical load. Kapansin-pansin ang mas maayos na footwork, mas stable na base sa ilalim ng ring at mas mabilis na transition mula depensa papuntang opensa. Wala ang hesitation, sa halip, malinaw ang bawat galaw. Ayon sa mga reaksyon ng mga fans at analysts sa X, nitong huling bahagi ng January, ang common takeaway ay ito. Ibang Kai Sotto na ang bumalik, mas patient siya sa post, mas alert sa help defense at mas willing mag-initiate ng plays sa short roll at elbow areas. So ibig sabihin, hindi na lang siya finisher, playmaker na rin. Para sa Gilas Pilipinas, napakahalaga ng development na ito habang papalapit ang FIBA qualifiers kontra New Zealand at Australia. Ang interior presence ni Kai ang inaasa magiging sentro ng depensa at rebounding, lalo na laban sa mas physical na frontline ng Oceanic teams. Sa ngayon, malinaw ang direksyon. Ang Gilas ay unti-unting bumabalik sa identity nito. Malakas sa loob, disiplinado sa depensa, at mas organisado sa opensa. At mas lalong bumibigat ang kahulugan ng recent surge ni Kai dahil hindi lang basta-bastang kalaban ang hinaharap. Hindi itong mga stats na nakuha laban sa undersized o weak lineup. Sa huling dalawang laro, tumapat si Kai sa NBA caliber big men, mga players na may legit league experience, lakas at sistema na talagang dinisenyo para pigilan ang dominant centers. Pero kahit ganun pa, malinaw kung sino ang may control sa loob. Sa loob ng dalawang games, nagtala si Kai ng kabuang 34 points and 24 rebounds. Hindi lang dami ng puntos ang mahalaga rito, kundi kung paano niya nakuha ang mga ito. Calm, efficient, at within the flow of the game. Mahalaga pa lang,
Napilitan na ang kalabang mag-adjust, double teams, help defense at pagbabago ng coverage para mapigilan siya sa ilalim. Dito makikita ang malaking improvement sa laro ni Kai. Mas mabilis at mas matalino na ang kanyang desisyon. Hindi na siya nagmamadali, hindi na pilit ang tira, binabasa niya ang depensa, inaabuso ang mismatches at handa mag-kick out kapag may extra defender. Yan ang klase ng maturity na hinahanap, lalo na kapag NBA level ang physicality ng kaharap. Sa rebounding pa lang, ang 26 rebounds ay hindi tsamba. Panalo siya sa positioning, consistent sa box out, at alert sa long rebounds. Importante ito dahil sa mata ng mga scouts, ang kakayahang tapusin ang defensive possessions ay kasing halaga ng scoring. At sa ating perspective dito sa Express Info, hindi ito simpleng hype. Ito ay indikasyon ng direksyon ng laro ni Kai. Ipinapakita ng kanyang performances na kaya niya makipagsabayan, even mag-dominate kahit laban sa elite competition. Ngayon, nag-iiba na ang tanong, hindi na kaya na ba ni Kai? Kundi, gaano niya ito kayang panatilihin kapag magpapatuloy ang ganitong level ng laro? Ang usapan tungkol kay Kai ay lilipat mula potensyal patungo sa readiness. At ibang klaseng usapan na yon. At sa puntong ito, malinaw na hindi na aksidente ang mga nangyayari kay Kai. Ang 34 points at 26 rebounds sa loob ng 2 laro laban sa NBA caliber big men ay hindi simpleng hot streak. Ito ay resulta ng tamang development, tamang sistema at tamang mindset. Kita sa galaw ni Kai na mas buo na ang laro, mas composed, mas physical at mas matalino sa loob ng court. Importante rin bigyang diin na ang mga performances na ito ay nangyayari pagkatapos lang bumalik mula sa injury. So ibig sabihin, hindi ito ang peak version ni Kai at kung sa ganitong kondisyon pa lang ay kaya na niya makipagsabayan at mangingibabaw laban sa mga veteranong big men, mas lalo pang tumataas ang kanyang ceiling habang bumabalik sa full rhythm at conditioning. At ang takeaway natin dito ay malinaw, nagsishift na ang narrative. Dati, puro potential at what if. Ngayon, may ebidensya na sa actual game. Hindi na lang siya prospect, nagiging productive force na siya sa loob, may impact sa parehong ends ng floor. At hindi rin dapat baliwalain ang psychological side. Ang confidence na dala ng ganitong klaseng performances ay malaking bagay, lalo na sa big man na laging hinuhusgahan sa physicality at consistency. Sa bawat laban kontra high-level competition, mas tumitibay ang paniniwala na belong na si Kai sa mas mataas na entablado. At sa huli, ang tanong ay hindi na kung kaya ni Kai Sotto ang NBA level play. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay kailan at anong pagkakataon muling bubukas ang pinto para kay Kai. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.